Kasi dapat po talaga, nagtataka rin po yung mga nurse, dapat po talaga meron na siyang improvement sana. Dahil sa mga ini-inject na mga matatapang na gamot. Dapat po nag-i-improve na siya. Kaso lang po wala. Kaya ang nagsasuggest na po sila na talagang kailangan pong hanapin kung saan nagmumula talaga yun at bakit hindi maalis ng gamot. Kuya Vic! Kuya Vic! Tignan mo naman ako. Tignan mo ako. May laway. Yung ating punong abala. Morning po. Dito na lang ho tayo. Yung ating pong punong abala, si Ate Tere. At saka, buhat nga po nung na-disgrasya si Ate Yeye, ang pumalit po yung pamangkin. Nasa ka napunta? Dapat nung una pa lang, ikaw... Tatrabaho po kasi ako. Ha? Tatrabaho po. Sa ka na trabaho? Doon din po sa may laban na yun, sa may tabigan din po. Okay. Pamangkin sa kapatid? Opo. Okay. Malapit malapit lang pala. Ate Tere, bigyan niyo kami ng... Bali, ito po yung pang ilang araw na po ni Kuya Bikbik. Pang 9 days na po niya dito sa ospital. Ngayon po, nung unang araw na pinasok siya, in-x-ray po. Hanggang ngayon, yung x-ray po, hindi pa rin man nasasabi yung resulta ng mga doktor. Ngayon po, nag-ultrasound niya, wala na rin po. Sabi, tignan namin sa medical record dito. Kaso ongoing meeting pa po sila. Yeah. Kaya gano'n. Yung sa naman, CT scan, bukas ng gabi, ihahatid ng doktor. Kasi sa hapon daw po mababasa ng doktor. Gabi daw po dadalhin. So bukas ng gabi, dadali na dito. Malalaman po yung sa susunod na araw pa. Okay. Bali, kaka-CT scan lang po ni Kuya Bikbik kanina ka Tekram. Anong oras siya na, Kuya, na dala sa Malolos? Mga alas 9 po. Okay. Kasi, inasikaso po ni Ate Tere yung yung sa CT scan, schedule. Okay. Kasi libre lang ho doon sa Malolos Kategram yung CT scan. Okay, ano po yung mga yung X-ray, okay? Yung sa dugo po, kasi sinasabi ni Ate Yeye na abnormal po yung po. Abnormal daw po yung result ng dugo. Yun lang po ang sinabi sa kanya ng doktor noon. Pero yung sa X-ray po, kinuha niya po kasi ni Ate Yeye yung resulta ng X-ray, dinala niya na po sa nurse station. So, hindi ko po alam kung paano. Hindi niya banggit ni Ate Yeye about do sa X-ray Pero nakuha niya na po yung result. Ang inaano ko po ngayon yung sa ultrasound na kailangan ko malaman. Opo. Kailan daw po? Ang sabi po, nandito lang, nilipat na po nila yung record dito sa may labas. Kaya alamin ko po, kaso lang po kailangan maghintay. Nasa meeting pa po yung nakabantay. Gusto kong malaman kay Kuya. Ang pangalan mo, Kuya? John Mark po. Kuya John Mark. Bali, ilang araw mo nang binabantayan si Tito? Bali, pang-apat po. Ganun, Pang-apat na araw na. Kumusta si Tito mo? Okay naman po, nakakatayo-tayo naman po. Nakakaupo na rin po sa higaan niya. Tapos, okay na po, nakakausap ko na po siya na maayos. Ganun. Kumusta yung yung pagkain? Sa pagkain po, medyo hindi ko pa po siya Okay, ano pang update? Yung bad news naman, ano yung may bad news ba? naman Yun po. sa pagkain? Sa pagkain lang po, yun lang po. Di siya... Gusto niya kumain, pero yung lalamunan niya... Sa lalamunan, Opo, sa yung pa rin lalamunan. natin, Tere. Ang inaano niya. Ano kaya ang natin? Ano kaya pwede natin gawin doon? Yung sa CT scan po, kasi ang sabi po nung nurse, kasi ilang araw nang nandito, wala pa rin pagbabago, hindi pa rin makakain, hindi makainom. Kaya nirecommend po nila na ipa-CT scan para malaman po kung ano yung, saan nanggagaling yung ugat na bakit ganun. Then ngayon naman po sinabi na dali na sa ENT para ma-check din po yung lalamunan. Kasi ang sa CT scan yung sa bandang taas lang po yung ginawa, sa ulo. Sa brain. Opo, yun po yung ginawa nila. Yung ENT sa naman. Okay. Sa lalamunan naman po.
Paano yun? Paano yun? Wala namang ENT dyan, sabi po nyo. Opo, kasi inalis na daw po yung mga ano nila dyan. So sa labas na po yun, yung mga private clinic na po ang gagawa nun. Pagka linabas po natin, kumare, nandyan siya, kailangan ipacheck yung sa bibig niya. Paano yun? Okay lang ba yun na ilabas siya, pa-check up natin, ganun? Hindi ko po natanong kung O sila po paano. yung magdadala? Hindi ko po natanong about dyan, wala akong Sabi, idea. ano eh, Paano? Pwede siyang ipa-schedule sa END. Ipapa-schedule sa ENT. Okay. Mm-mm. So, dyan pa rin siya? Opo, Bali dyan siguro pa. lalabas po siya pag kaya dadali na siya ron. Okay. Po, pwede naman akong pumunta ngayon sa ENT para Opo, ipa-schedule ko na siya. Yun po. Kasi nakakapagtaka lang, ang mamahal ng gamot, Yun nga po. Ang mga ini-inject po sa kanyang gamot kasi hindi po siya nakakainom. Yung mga multivitamins po at saka yung antibiotic. Yun po yung sinasaksak sa kanya. Tapos pinapausok kaso ayaw niya nang nagpapausok. Parang ayaw niya po yun eh. As in ayaw niyang tanggapin magpausok. Pero yung sa mga ini-inject, yun po. ang tatapang ng gamot. Opo. Kung ano lang, no? Multivitamins. Tsaka hindi lang 4 na beses po sinasaksak yun. Kumbaga parang every 6 hours. Ganon. Kung iniisip ko nga, kung ang tatapang ng gamot, tapos kung yun nga katekram, kasi ako nagkakaroon din po niyan yung sore throat, yung tonsillitis na tinatawag. Pagka namagaho talaga yun, hindi talagang babagsak po talaga ako. Iniisip ko naman baka worse yung pagkaka-infection sa kanya kaya... Ang ano ko po kasi, di ba po, expose siya sa talagang dumi. Doon sa puro basura, lahat ng dumi, kinukolekta niya, nilalagay niya sa katawan, nandun sa loob ng bahay niya nakasabit. Tapos nanggagaling pa yung tubig niya sa marumi yung iniinom niya. Kaya parang ano po yan eh, talaga pong parang naipon na lahat ng mga bacteria doon na hindi na kaya yata nung yung mga gamot na immune system niya, yung pang defense mechanism natin. Kasi dapat po talaga, nagtataka rin po yung mga nurse, dapat po talaga meron na siyang improvement sana. Dahil sa mga ini-inject na mga matatapang na gamot, dapat po nag-i-improve na siya. Kaso lang po wala. Kaya ang nagsasuggest na po sila na talagang kailangan pong hanapin kung saan nagmumula talaga yun at bakit hindi alis ng gamot. Opo. Bali, ilang araw po akong di nakapunta? 4 days? 3 days po ata. 3 days. Po. Opo. Kumusta po yung budget? Sa budget po, Pagkakalam ko, may abono na eh. Tinawagan ko po kasi siya. lumalabas na po. Nag-aabono na po. Pero okay lang naman po yun. At may nahuhugot pa naman. Ayun po. Magkano po yung abonado para... Ano lang, maliit na halaga po, mga 3,000 ganun. 3,000 ng abono. Kay kuya, may... Siya wala kasi once na naglalabas siya, binibigay ko. Okay. Binabalik ko din. Ibig sabihin po, sa akin lahat hinuhugot yung mga pangangailangan. Thank you po. Thank you. Yan yung ano, siyempre hindi ko tayo makakakilos pag walang gas. Kaya kailangan ng panggas. Kaya thank you Ate Tereha. Pero ano po, siyempre maglalagay tayo ulit ng gas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 po. Yan. Ano po, kailangan, welcome po. Ako yung thank you. Ako yung thank you sa inyo. Kailangan ate, okay lang, no? Ikaw na yung punong abala talaga dito. Ikaw yung maasahan ko dito para makakilos ako. Then, basta ano, bahala na si God sa'yo. Ang gusto ko lang, malaman natin talaga. Mapaschedule na siya sa ENT. Ha? Ngayon din po, lalakad po ako ngayon, then maghahanap po ako ng ano, tapos ipapaalam ko po paano gagawin. Let's say meron na pong schedule, alamin ko po dito para madala na rin po siya doon. And pagka nalaman yung sitwasyon ng mga kapatid, baka tumulong sa atin yung mga kapatid nila. Bali, shinare po namin yung video. Pinag-share po namin Thank you po. sa mga kapatid at sa mga Kamag-anak, kakilala. para malaman yung Opo. pundasyon, para baka kahit paano matulungan tayo. Opo. Kasi iniisip ko, baka mas maganda kung okay naman tong hospital dito, baka iniisip mo nga,
baka kulang yung ano naman natin, baka kailangan natin dalhin sa private. Dadali naman natin pala kasi kailangan ng mag-check sa ano. So private po yun, wala daw po kasi dito. Kaya ako gusto kong magpasalamat sa lahat ng mga namumuno dito sa district ng Baliwag. Baliwag. From doctors, nurses, and ano po. Maraming salamat po. Mabait nga po yung mga yung mga staff diyan kasi sa totoo lang po bawal, pero pag Bawal nakikita kang na po, pumasok. opo, nakikita na po nila. Everyday po kasi ako nandito. Laging nakikiusap. Pag nakikilala na nila ako, sige, punta ka na doon. Ganun na po. Kaya thank you sa inyo. Tsaka thank you po sa inyong tulong. Wala yun. Ako yung thank you kasi yung pagod mo pag-aasikaso. Inasikaso niya siya talaga lahat. Yung papel. Thank you, ate. Kuya, thank you din. Alagahan mo si Kuya Big. Ano din yan? Mag-okay din yung lahat. Huwag kayong mag-alala. Kasama yung ating Diyos. Sa tulong natin, mag-okay din yan. Ate, parang pagod ka na. Kaya pa. Kaya pa daw. Kaya pa. Sa pamilya po ni Kuya Vic, ano po yung gusto niyo sabihin sa pamilya po ni Kuya Vic? Gusto ko lang sana, alam ko naman na busy kayo sa trabaho, pero sana maglaan din kayo ng panahon para sa kapatid nyo dahil kailangan kayo ng kapatid nyo sa ngayong sitwasyon niya. Ayun po. Tsaka kung sa ibang mga kamag-anakan na malalapit, kung sino gustong tumulong, nakakatuwa pag ganun po. Tsaka thank you po sa lahat ng mga supporters po ni Katekram. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pag-support at tulong. Ang Diyos na po ang bahala sa ating lahat. Thank you, Opo, ang kagandahan po nito, yung awa po natin, sinasamahan natin ng gawa. Kaya yun po yung tinatawag na magkaawang gawa. Tama. Yun lang, Katekram. Pag-pray natin si Kuya Vic ka. Isama niyo siya sa Hindi lang naman si Kuya Vic. Ang dami natin kababayan na yung mga ganyang sitwasyon. Tama yung tama yung may pagkakamali sila, pero may second chance. Bigyan natin ng pangalawang pagkakataon para makabawi. So, paano Katekram? Salamat po sa pagmamahal at suporta. Bigyan po namin kayo update ulit. Ayun po, maraming salamat. Thank you, Ate. Sige, para maasikaso niyo yung Opo. Sang ENT po ba kayo mag-ano? Diyan lang po, lalabas na po ako dyan. May mga clinic daw po dyan na Okay. Tapos papaschedule. Then, kakausapin ko pag okay na po, pwede ko na pong dalhin siya ngayong araw na to. Sige po. Salamat po. Kuya, ingat ha. Huwag papagutom. Salamat po. Buti may mga ganyang tao, Tama na kamag-anak po ni Ate Teresa si Kuya Vic. Pero ramdam ko yung ni Ate Tere, ni Ate Yeye, yung mga pamangkin sa kanilang yung pagmamahal po nila sa kanilang tito. Okay? Tay. Nandiyan si tatay. Nakatulog. Yan ang gusto ko kay tatay, na iglip po siya, Katekram. Tay, okay lang iglip. Nakaiglip po kayo na maayos. Kung ano nga lang, kung nakita ni tatay yun siya baka madurog ang puso nyo tay. Kung nakita nyo yun. Good morning po, mga po. Okay. Ito na po yung dadalhin po natin ngayon si Kuya Vic sa ENT. Nakasama po natin ang ating mga punong abala, si Ate Yeye, si Ate Tere, at saka si Kuya John Mark, ang kanya pong pamangkin. At ang ating driver, si Kuya Dennis. Kay Kuya Dennis, maraming salamat kay Kuya Dennis. Mamaya kausapin natin si Kuya Vic kung naalala pa ako. Kumusta si Tito, Kuya? Okay na po siya. Gaya po nung nakakatayo. Nakakaupo na po siya.
Tapos, kahapon sinubukan niya pong uminom ng tubig. Wala pa rin. Uminom po siya ng konting tubig, kaso sabi niya po sa akin, nalulunod daw po siya. Okay. So ito po yung ating pang 10 days? Ate Tere? 10 days na. Ito po yung pang 10 days. Mamaya makausapin ko si Kuya Vic kung naalala pa tayo ka Telegram. Naalala ka ba niyan? Hindi nakakalimot po yan. Hindi siya marunong makalimot. Baka hindi ko siya sanay sa ganito. Gano'n po kalayo yung Castro? Di ba lapit lang po? Lapit lang po. Ilang minutes lang. Kailangan natin dalhin ka Telegram sa may ENT. Doon kasi sa district wala pong ENT. Dadalhin natin ngayon sa private ka Telegram. Ayan, dito na tayo ka Telegram sa Castro. Emergency. Pwede niyo po maano kasi pupunta muna po ako dun sa... Sige po. Aasikasuhin pa ni Ate Tere. Opo. Okay. Kuya Vic. Kuya Vic. Tignan mo naman ako. Tignan mo ako. May laway po po, Sir Madam. May laway. May laway. Kailangan kong may luwa. Ilabas natin. Sige po. Wait lang po, hintayin natin yung yung plastic. Hintayin lang muna natin yung plastic. Kailangan niya munang mailabas yung kanyang plema. Kuya Vic, kumusta na po kayo? Hindi po ko makakain po, Sir Madam. Hindi ako makalulog na pagkain. Kumusta po yung pakiramdam ngayon? Kumusta? Nang maano po ako, medyo mas ayos lang, kaunti lang po, bagya. Umaayos po ng konti, bagya. Opo, ma'am. Bagya lamang po. Ngunit hina katawan ko. Ito naman, madami na akong nailalabas. Kasi nasabing laway. Nagkaipon-ipon na po yung bakterya, hindi na ho kinaya ng defense mechanism po nyo, ng katawan po natin. Kasi ganang magpasalamat ako sa kalawakan na liwanag. Patungo sa lupang inirang. Kasama po poste ng kurente makinaryas. Sa nagpakulong tubig. Pinagkasilapan po ako, malapit na ako matapos. Tapos naramdaman ko may tumusok dito. Huwag nyo, ano po sa tingin nyo yung nakain, hindi ko kaya lumunok ko kayo ng bato. Talaga po hindi dahil sarado po nakabiti ng pintuan, ng sako. Opo. Nandito tayo ngayon sa, sa hospital, sa ENT. Opo, ma'am. Papacheck po yung lalamunan nyo. Para po ko makakain. Hindi pa po nakakain po, Sir Madam. Kaya ko nagagalit, nagugutom na. Ba't ko kayo nagagalit? Nagugutom, sumasakit ang ulo ko lalo. Sa gutom po. Oo, tsaka ligan. Yan po ang ligan, tsaka loob ng... Huwag niyo, Kuya Vic, Oo. gusto niyo pang humaba yung buhay niyo. Opo, Sir Madam. Bakit po gusto niyo pang humaba yung buhay niyo? Kasi nga po para pasalamatan ko ang karawakan na liwanag. Na liwanag po talagang tumulong sa mga tao, sa katauhan. Na sana naman, makatulong naman ang tao nga ang liwanag nga ang tumulong. Hindi lang ang sinasabing taong tumulong talaga po liwanag sa kalawakan. Parang nagwawalang batasan ako sa aking kausap. Kuya Vic, Oo. gusto kong makita yung mata niyo. Sige na Ito po. Hindi po, nakamalagat. Hindi Dilat po. niyo po. Talaga po, ganyan po, Sir Madam. Sige na, Kuya Vic. Mahihain po ako sa ganyang may kakausap ako. Sige, malulungkot po ako. Hindi ko kayo makita maayos. Natatalo naman ako sa kwento pagka hindi ako makapigil. Gusto ko makita yung kagapuan niyo, Kuya Vic. Ganyan rin po sa pasalamat sa kalawakan ng liwanag. Kuya Vic,
dudura na naman ako. Nga po, sige po. May ano ko laway po, Sir Madam. Lagyan yung tissue. Mhm. Abutan siya ng tissue. Gusto nyo, higupin ko na lang po yung ano nyo. Marumi po yan. Ako, maski ganyan lang po, Sir Madam. Hindi ako magwawalang batasan sa tao. Okay daw batasan. Dahil Yung mawawalan siya ng talo ang respeto. buhay pala ng tao sa liwanag. Okay, pa tissue kayo. Liwanag po Grabe, tumulong. ang tapang na ng gamot eh, no? Hindi... Oo, talaga naman. At dalawa pa yung sinasaksak niya. Yung isang multivitamins, yung tagpa 500. Papalakas siya kasi hindi siya kumakain. Ah, Tapos meron pa siyang sinasaksak na vitamins, ay yung antibiotic talaga. Ah. Eh, 1,000 bawat ano sa kanya yan eh. O ito tissue mo, bago milagay dyan. 1,000 po kada... Ah, Saksak sa kanya. ah. So, tapon mo yan, tapon mo yan. Sa pinabibili pa lang ng reseta, minsan pinabibili sa akin, naglalaga ng 1,000. Oo. Dalawang ano, isang sa isang reseta, 2 piraso. Mm. Ganun nga, yung sinasaksak nga, ano. Kala ko minsan mura lang, tinanong ko sa ano eh, 500 po eh, kaisa niya. Sabi ko nga, bili ako, nagbayad ako, yung 200. Hindi po mahal po yan. Yun yung 1,000 ginawa po. ko eh. Kaya sinabihan ko sa terena rin eh. Okay lang yan, basta gumaling si Kuya Vic. Walang problema, Kuya Vic.